NCR. Magandang umaga si Attorney. Magandang umaga at iuuna ko na, correct, hindi member ng ICC ang Malaysia. Asia. sa Asia ba, anong member ng ICC na lang? Did you know? Sa Southeast Asia, Southeast Asia? Timor-Leste, at saka Cambodia. Tapos sa general rest of Asia, nandiyan sa East Asia mas marami, Japan, South Korea. Pero hindi kaya sa Timor-Leste gusto ni dating Pangulo kasi galing doon si si pangalan nun, Tevez. Si Tevez. Pwede, kaya lang kailangan niyang i-figure out na later on, sinurrender. Okay. Anyway, so balikan muna natin yung story. Ano po? We're getting ahead of ourselves. Ano po? Ilatag muna natin. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte po humirit sa korte na pakawalan siya sa the Netherlands at i-detain siya sa isang bansa na hindi pinangalanan pero dapat miyembro ng ICC. Anong masasabi po ng prosecution o ng kampo po ninyo? Kasi hindi, member ba kayo ng prosecution nun, attorney? O hindi, di ba? Victims. Anong reaksyon ng mga biktima sa hirit ng dating Pangulong Duterte? Naku, madaling araw, mahirap manggising. Pero, sakto nga, kagabi kasi merong forum or discussion sa People's Academy tungkol sa ICC. Kaka-report ko lang, kaka-lecture ko, sabi ko, iniintay nga namin kung mag-i-interim release. Patak ng 12 midnight, ayun na nga, na-upload. Kasi ang 12 midnight sa atin, 6 p.m. sa kanila. Opo. So after hours. Ang tansya ko doon sa mga biktima na hindi pa nagigising, yung iba, talagang mabubuhusan ng tubig dahil, sabi ko nga, ang hirap namang aralin yung isang potential interim release noon. Pero simulat sa poll, ayaw nila, hindi sila pabor sa special treatment kay Duterte. Pero ang magdi-decide nun, yung prosecution kung i-oppose o hindi. Para I saw your tweet, may pinost ka sa X, na apparently, yung ICC prosecutor, hindi niya i-oppose. Tama ba yun? Oo kaya yun. Kaya itong specific request. So, ayon sa specific request, hindi siya humihingi ng, dati sabi namin baka uuwi para magtrabaho, mag-mayor. Pero hindi Ngayon sinasabi niya, humanitarian grounds, matanda na siya, tapos blank. Palagay ko mga sakit. At ito na yung clincher. Sinabi niya sa defense. Kaya sabi ko, naku, pwedeng bluff din ito. Huwag tayong paloloko. Pero bakit mo ilalagay sa isang dokumento kung masisilip ka? Sabi nila, one, ang prosecutor ay pumayag na o hindi mag-o-oppose. Pangalawa, may pumayag na ring bansa na sasalo sa kanya. At kumbaga, ito yung kondisyon Kaya medyo parang, Ano ibig sabihin ng Attorney Maria? Para Attorney Conti, ano ibig sabihin nun? Parang minaniobra, kung tinrabaho na nila bago pa nila final. Parang gano'n, hindi ba? Kasi sabi niya, pumayag na raw yung bansa tapos ang pagkakasabi nga, si counsel, meaning si Kaufman, at yung chief prosecutor, noon pa si Karim Khan, nag-uusap na daw right after the arrest. So may ganong ganun ba? Pag-uusap na sila. Oo, kaya yung pag-uusap naman nila, sa intindihan namin, meron talaga. At ang kalakhan nun ay pag-uusap tungkol sa evidence. So, palitan ng ebidensya. Pero yung kumaga na under the table din itong interim release, nako. Pero yung mga biktima ba ay walang say doon? Ibig sabihin, hindi pa sila pwedeng pumunta din sa court at sabihin, we oppose? Or trabaho yun ng prosecutor? Depende yan sa court kung paano nila i-appreciate. Kasi ako, ang worry ko, yung blank, so matanda na siya, tapos blank. Yung kung sakit yun at urgent, ay maaaring magpa siya according to the merits yung court. Kasi urgent Ano yung blank na sinasabi mo? Parang redacted? Redacted, sorry. Redacted. Okay. Redacted. Okay. Heavily redacted itong version na nakita natin. Hindi natin alam yung grounds. Hindi natin alam kung ano yung estado, yung state na patanggap sa kanya. Hindi natin alam yung conditions. Kaya parang medyo nangangapa din kami sa dilim. Pero ang klaro, meron. Pero may hearing pa ba doon? Di ba may motion? Ano po? Yan ba idadaan pa sa hearing? O antimano, magdi-decide na yung ICC court? Bihira na yung hearing dito sa ICC court Kasi, kumbaga, hindi katulad sa atin na,
argue o kabila argue, sa kanila pwede silang magpasya ng ayon lang dun sa mga sinasabi, lalo na kung urgent. Oh, ganun pala yun. Akala ko naman, pakikinggan na, ipon tayo Required. dito pakinggan muna natin yung side nito bago kita pagbigyan. Hindi ganun. The Hindi, ICC lang yan, judges palitan ng impormasyon. Ah. Tapos kami ay posibleng mahingan ng side, victims at yung state party. Oh. Kaya lang, ang ano ko, may annex din sila. A, B, C, D, E. Ay, sorry, D. Parang gano'n. Meron, at C. Teka lang, check ko nga ulit. Pero meron daw silang mga kasamang dokumento naka-attach. At sa naintindihan ko, isa doon, posible, ay yung kondisyones nung receiving state. Oo. So, para kumbaga, inuna na nila ang mga argumento. Kumbaga, inaayos na nila yan beforehand. Pero ito naman, ng lahat. part naman ito ng proseso, hindi ho ba? Hindi naman ibig sabihin na nakalaya na siya at babalik siya sa Pilipinas. He cannot do that, right? Well, una, depende yon kung yung receiving state Pilipinas, mukhang malabo naman. Dahil Hindi naman tayo member ng ICC. Yun na nga yun. Kaya ako parang, mukhang hindi kami yan at mukhang hindi Malaysia yan kasi member state at pumayag according to these restrictions. At sinabi din niya na kasi isa sa mga dahilan para hindi payagan ay kung may potential na kumbaga makasira ka ng ebidensya, maka-impluwensya ng witnesses. Sabi niya malayo daw siya doon. Oh. Kaya nabanggit din niya, hinit niya lahat ng kumbaga negative requirements. Dapat hindi ganito, dapat hindi ganito. Isang requirement ay, syempre kinatatakutan kapag lumabas, gagawa ulit ng krimen. Napilitan siya at ito ngayon ang pinagpipestahan sa X o sa Facebook. Sa Facebook, kita ko na yung mga tao. Pinagpipestahan na, parang na Freudian slip, slip of the tongue. Kasi sabi ay, the defendant or the suspect will not be committing any crimes or any more crimes. So tanggap niyo naman, attorney. Tanggap naman, Attorney Conti, na posible talagang pagbigyan ito ng ICC Court. Ibig sabihin, posibleng pakawalan si dating Pangulong Duterte pero hindi ibabalik sa Pilipinas kung hindi sa isang bansa na miyembro ng ICC. Tanggap niyo naman na malaki ang posibilidad na pagbigyan. Ay, oo. Kumbaga 50-50 kami dyan. Yung isa lang na dati, kasi yung una naming framework ay gusto niyang magpalabas kasi mag-oath as mayor tapos lalabas at mag-serve as mayor. Yun, hindi papayagan yun ng ICC. Dahil hindi ka makakasipot sa korte. Yun yung importante para sa ICC. Kung meron kang receiving state na malapit sa The Hague, tapos sisiguraduhin nila, mukhang ganun ng tono ginagarantiya nila na makakasipot sa mga hearing si Duterte, parang kumbaga lalambot kung sakasakali yung gano'n para kay Duterte na payagan. Kaya yung kumbaga pag-areglo ng mga rekisito, half of the job. Ang kailangan na lang, ano pa yung masasabi ng ibang parties katulad ng confirmation ng receiving state at sana ay payagang mag-weigh in ang mga biktima. Kaya lang, syempre, ang hirap din kung humanitarian grounds at di umano may sakit, syempre, ito ang due process na ipinagkait niya sa mga biktima. And when do you expect the decision? Is it imminent within the day, within the week, within next week? Kasi kung urgent yan, ay bibilisan nila yung action, attorney. Palagi ko naman hindi within the day kasi masyadong mabilis kung maga. Pero in place na itong ICC, kung ito yung pre-trial chamber, ang naging balakid sana, kaya nga sabi ko, mauta ka. Dahil, naalala nyo, meron siyang pinapadisqualify na judges. Yung 2 out of 3. Napagpasahan na nung Monday. Dininay yun, diba? Oo. Napagpasahan na nung Monday. So, balik na ulit si tatlo. Bago niyang tactic, di sige, nakaupo na, malinaw, hindi na magpapasya. Itong tatlong to, ang magpapasya pat ngayon, dun sa issue niya, sa urgent release. May Friday pa at pwede nating abangan ay hanggang 12 midnight bukas ay ngayon ay ano ba? Friday ngayon sa atin. Hindi, mauna tayo Thursday pa lang doon. Thursday pa lang doon. Madaling araw ng Friday doon. Okay. So, tama. Ganun ba? Hindi ko na Oo, kasi ahead tayo. So, madaling araw ng Friday ngayon doon. Okay. So, abang kung kumbaga may urgent na pagpapasya. Isa pa din kasing hinala ko, di ba, may blank. So, ako ay 80 years old at
yung mga sinasabi kong blank redacted, posible ay medical condition, baka may naka-attach na ano ba to, medical certificate, medical abstract, ito ang mga kailangan niya, ito yung problema niya. At kumaga kung ako si judge, ang hihintayin ko or ang hihingin ko ay dagdag impormasyon kung kulang. Pero kung isinabit na sa akin lahat, baka pwede na akong magpasya. Ang kulang na lang kung sakasakali, yung views ng victims. Pero sa ganitong pagkakataon na humanitarian ang ground, talagang sa judges ka lang aapela at hindi ito usapin ng kumaga rest back. Na sabi ng mga biktima, wag ka daw palabasin Hindi ganon. At saka, yung mas lang, ang posible kasi sa biktima ay, / witnesses, do they feel threatened with the release of the suspect? Kung sasabihin na, hindi naman sa Pilipinas pupunta. Tapos ang restriction, nandun lang siya sa bahay. Yun na lang yung konsuelo. Kung sakasakali man, we are assuming na pagbibigyan, although wala pa pong desisyon. In the event na pagbibigyan, ang konsuelo na lang ng victims, Attorney Conti, ay hindi naman siya babalik ng Pilipinas at hindi naman siya makakagala kung hindi sa loob lang siya ng bahay, kung saan bansa man yan. Tama? Yun ang restrictions. Hindi la mierda ito na tipong parang malaya na siyang tao. Mas magiging stricto ang restrictions at palagay ko mag-a-apply pa rin yung katulad dun sa detention facility. One thing na bawal dun ay makakausap ng media para makapag-insight, makapag-inflame ng sentiment. Palagay ko yan magiging isang malinaw na kondisyon para hindi madagdagan yung kaso o hindi magkaroon ng kung anumang untoward incident. Okay. So in the meantime, matulog muna kayo, Attorney Conti, kasi baliktad yung oras natin. After a few hours, baka may update. Tatawag na naman ulit kami sa inyo. Thank you po. Maraming salamat sa oras niyo. Oo.